Yung Chang, ika-negatibo 23 taon. Ang sakit sa mata ang kamahalan, mahirap gamutin. Kaya't namuhay siya ng mag-isa. Sa huli, ginamit ang paraan ng laman at dugo bilang panggamot. Pinili ang aliping gamot. Ngunit ang aliping gamot na kailangan ng kamahalan, hindi lang dapat marunong sa medisina, kundi dapat magkaugnay ang dugo at laman. Humihinga. Malakas ang pulso. Clase A. Bilog at malalim ang pusod. Angkop para sa paglalagay ng pildoras. Ipinapaalam ko po, kamahalan, ang aliping gamot na tumakas, nahuli na. Ang huling punto. At ang pinakamahalaga, ang aliping gamot ay dapat birhen. May siyawgong siya sa braso. At malinaw na nakikita ang mga ugat. Mainik at mamasa-masa ang dugo at ki. Para mapalakas ang bisa ng gamot. Magsalita ka. Nasaan na ang tapang mo para tumakas? Hinahanap ko lang po si ate. Ako ay iniwan ni Achu. Hindi ako masaya. Ang lahat ng nakaluhod sa labas ay mga bagong aliping gamot. Ano sa tingin mo, Achu? Hindi po ako. Ang pipili para sa kamahalan. Kung gayon, huwag nang pumili. Ikaw na lang ang magpapatuloy na maglingkod sa akin. Di ba? Tulad ng gabing iyon. Ginawa mo ang lahat para suyuin ako, para lokohin ako. Huling beses na lang, ha? Ngayon lang. Tatakas ka pa ba? Hindi na po mangangahas tumakas ang alipin. Kung gayon, ang mga aliping gamot sa labas ay hindi na kailangang manatili. Xiaohan. Patayin silang lahat. Huwag po. Achu, tingnan mo ng mabuti. Sa susunod na gusto mong tumakas, isipin mo ang mga namatay dahil sa iyo. Isa kang demonyo. Ikaw ang aking gamot. Kung wala ka, paano na ako? Pagbati po, Ginoo. May isang marangal na Ginoo na bulag, malaki ang gastos. Ngunit hindi siya naghahanap ng manggagamot, kundi aliping gamot. Aliping gamot? Lumapit ka. Lumapit pa. Mas malapit. Mas malapit. Malapit na akong makahawak sa katawan ng Ginoo. Damit panlalaki. Ginoo, ako? Hindi ako nakakakita. Kailangan. Kung gusto mong maging aliping gamot ko, dapat kang makipagtulungan sa akin, hindi ba? Seth, makikipagtulungan ako sa iyo. Nakasuot ng damit panlalaki. Ngunit may amoy ng malandi na babae. Ibig sabihin, hindi ka tapat. Naparito ka ba para maging aliping gamot o may iba kang layunin? Ginoo, naparito po talaga ako para maging aliping gamot. Kung hindi po kayo naniniwala, maipapakita ko po sa inyo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Nakikita mo ba ang mga halamang gamot sa mesa doon? Nakikita ko po. Sabihin ang pangalan at bisa ng mga ito. Sabihin mo, Kaya ko po. ngunit kung hindi mo ito makilala, ipapahukay ko ang iyong mga mata. Siya, bulag ba talaga siya? Hayaan na, dahil narito na ako. Wala nang balikan. Mahirap bang kilalanin? Hindi po. Ito po ang pinakasimpleng halamang gamot. Nakilala ko na po ang mga ito. Mula kaliwa pa kanan, ang mga ito ay half branch lotus, sedum sarmentosum, nine-headed lion grass, Houtonia cordata, Bidens pilosa, at Philodendron amirens. Ano ang mga gamit? Ginoo, ang mga ito po ay halamang gamot para sa lason ng ahas.
Inang Reyna, wala na po akong makita. Ang emperador ay nag-alala na ang aking ama at kapatid ay may hawak na malaking hukbo. Kung ako at si Yuan ay parehong namatay sa lason. Tiyak na hindi magagawang ipaliwanag ng emperador sa aking ama at kapatid. Ito lang ang tanging paraan para mailigtas si Yuan. Ang matandang ministro ay nagbibigay galang sa mahal na reyna. Ang Dr. Ye ay mabilis na nakayating. Mahil ay may utos na ang emperador. Mayroon akong tableta dito na makapagpapagaling sa lason ng Krayt. Ngunit isa lang ito sa mundo. Ang emperador ay napakawalang puso. Matagal na niyang inihanda na isa lang sa amin ni Yuan ang mabubuhay. Kung iyon ang nais niya, sige. Inang Reyna. Inang Reyna, anong nangyari sa'yo? Inang Reyna, wala na akong makita. Inang Reyna, nasaan ka? Mukhang pamilyar ka sa medisina. Magkano ang halaga mo? Gino, kailangan ko po ng pera para matubos ang sarili ko. Kaya po, bigyan niyo po ako ng 1,000 tiles. Bibigyan kita ng 5 beses ang presyo. Ano sa tingin mo? Ano? Bibigyan kita ng 5,000 tile. Kasama ang pagbili ng iyong mga mata. Mula ngayon, ako na ang tanging amo mo. Ito ang iyong paunang bayad. Ang natitira ay ibibigay ko pagkatapos ng lahat. Maraming salamat po, Ginoo. Bumalik ka bago mag-alas 11 ng gabi. Ang mga nangyari dito ay dapat na manatiling lihim sa labas. Kung lalabagin mo ang kasunduan, ikaw ang mananagot. Opo. Nakakatakot talaga. Hindi ito tao. Isa itong yalong diablo. Pero sa wakas, may pera na ako para may ligtas si Ate. Kamahalan. Maingat na parang ligaw na pusa. Ako. Gusto kong imbestigahan ang lahat ng detalye tungkol sa kanya. Sabi mo, kayong magkapatid ay gustong tubusin ang sarili at umalis sa mansyon ng Marquez. Opo. Pakiusap, tiya. Ibalik niyo ang aming kontrata ng pag-aalipin. Huwag kang magmadali. Sabihin mo nga, bakit bigla kayong aalis sa mansyon ng Marquez? At kayo, saan niyo nakuha ang pera? May isang dalagang may lihim na sakit. Hindi siya komportable na ipagamot sa doktor, kaya nagbayad siya ng malaking halaga para alagaan ko. Anong klaseng lihim na sakit ang kailangan ng malaking halaga? O kaya, marunong kang manggamot? Ako po. Tia, huwag niyo siyang pakinggan. Nagsisinungaling lang siya. Siya ay isang ligaw na bata. Paano siya magiging marunong manggamo? Takbo, huwag kang lilingon. Ako ay biktima ng maling paratang. Itago mo ito. Huwag na huwag mong titingnan ang nilalaman nito. At huwag na huwag mong pag-aralan. Naintindihan mo ba? Bakit? Tandaan mo lang hindi ka na pwedeng humawak ng medisina sa buong buhay mo. At huwag mong ipaalam sa iba. Tinuruan po ako ni Batang Marquez magbasa at magsulat, kaya nakabasa po ako ng ilang aklat ng medisina. Sa tingin ko, nagsisinungaling lang kayong magkapatid. Sabihin niyo ang totoo. Ang pera. Galing ba yan kay Batang Marquez? Wala pong kinalaman ang pera na ito kay Batang Marquez. Tiya, nagkakamali po kayo. Hinding-hindi po si Achu manghihingi ng pera kay Batang Marquez. Ginagamit niyo ang pera ng anak ko para tubusin ang sarili niyo sa akin. Tingin niyo ba tanga ako? Kung hindi po kayo naniniwala, pwede niyo pong tanungin mismo si Batang Marquez. Hayop ka. Nangahas kang sirain ang relasyon namin ng anak ko. Mga gwardya, Gagwardiya. ngayong gabi, ipadala niyo ang batang ito para pagsilbihan si Marquez. Kamahalan. Ayon sa inyong utos, umalis na ang mga espiya. Sa pagsubaybay sa kanila, malalaman natin kung sino ang nasa likod nito.
Kamahalan. Nalaman na po namin na sina Lin Chichu at Lin Muchu ay mga anak ni Dr. Yi. Ang nawawalang kay Jin Fang ay pinaghihinalaang nasa kamay ng dalawang babae. Umalis na. Kamahalan. Dapat nasa unahan na. Sa tunog, mga 6 na tao. Mukhang, naglagay ng patibong ang kalaban. Para dalhin ako dito. Mag-iwan ng isa na buhay. Ang iba, patayin lahat. Opo. Kamahalan. Bumalik na ba siya? Hindi. Tara na. Mukhang, hindi siya pinakawalan ng matandang iyon. Sabi ni Aliu, magaling ka raw mangakit ng lalaki. Ngayong gabi, ipapakita mo sa akin, paano ka mangakit ng lalaki. Marcus, kahit ano po ang ipagawa niyo sa akin. Ero, pwede po bang pakawalan muna ni Tia Liu ang ete ko? Ang isang gabi ng pag-ibig ay napakahalaga. Hindi mo pwedeng sirain ang kasiyahan ng Marquez. Munting dalaga, mukhang gusto mong mamatay. Marks! Nasa harap na po ang tao, alaga. Dalhin niyo sa akin ang munting dalagang ito. Ikulong siya. Huwag mong guluhin ang mahalagang bisita. Ang inyong lingkod, pagbati, kamahalan. Tumayo ka. Kamahalan, ano po ito? Marks. Ang aking Panginoon ay gumastos ng malaking halaga para bilhin ang isang alipin sa inyong mansyon, at nabayaran na ang halaga para sa kanyang kalayaan. Sana ay ibigay ninyo ang tao. Pakiusap, Ginoong Xiao, linawin ninyo. Sino sa mga alipin? Lin Cheche. Siya pala. Ang batang aliping ito, nakipag-ugnayan pala sa kamahalan. Kung ibibigay siya, hindi ba't gaganti siya sa mansyon ng Marquez? Wala na ang aliping ito sa mansyon. Marahil, tumakas na siya dala ang pera. Kaya ang aliping iyon. Niloko ako? Ang aliping ito ay may masamang puso at napakatuso. Ang inyong lingkod, tiyak na huhulihin siya pabalik. Hindi na kailangan mag-abala, Marquez. Xiao Han, Narito po ako. magkano ang ibinayad ko? Para sa aliping ito. 5,000 tile. Kung gayon, gamitin mo 50 buhay mula sa mansyon ng Marquez. Pambayad utang. Mahilig kang mangakit ng lalaki, ano? Ngayon, ipapatikim ko sa'yo ang lasa ng isang lalaki. CJ, Huwag ninyong hawakan ang kapatid ko. Kung gusto ninyo akong patayin o pahirapan, ako na lang. Ikaw na lang. Ikaw ang nagsabi niyan. Limitado ang pasensya ko. Kung bago lumamig ang sana ito, hindi mo pa rin maibibigay ang tao. Kailangan kong abalahin si Xiao Han. Mga hayop, darating ang karma sa inyo. Gusto kong makita kung bakit ang maliit na bagay na iyon ay naglakas loob na hindi bumalik. Umalis ka. anong gagawin mo? Papatayin kita. Tigil. Tigil. Marquez, sa wakas dumating ka na. Halos ako ay pinatay ng 2 batang babae na ito. Pinatay. Sino ang nagsabi sa'yo na gawin ito? Hindi mo ba alam na siya ay? Ayos ka lang ba? Tapos na. Tapos na. Tapos na. Ngayon, apos na. Marquez, tingnan mo ang mukha ko. Manahimik ka. Dalhin ang Marks, sino ang dadalhin mo? Bakit siya nandito? Ang mukha ko ngayon sobrang init. Para akong natakot. Hindi ba sinabi ko na siya ay akin? Huwag mong dungisan. Sino ang nanakit? Gusto ko sanang tubisin ang sarili ko. Pero ayaw ni Tia Liu. Kaya,
Hindi ako nakabalik sa oras. Sana'y patawarin ako ng Ginoo. Sage, bilisan mo. Hindi ko alam na pinatubo siya ng Ginoo. Kung alam ko lang, hindi ko sana siya pinigilan. Xiao Han. Huwag mong dungisan. Sa huli, siya ang aking mga mata ngayon. Ama, sino ang kumuha sa magkapatid na atsu ngayong gabi? Sino nga ba? Natural ang kamahalan. Nabulag pa rin pero matatag sa kanyang posisyon. Ang kamahalan. Sa pagkakaalam ko, ang kasalukuyang emperador ay hindi siya gaanong pinahahalagahan. Pero huwag mong kalimutan. Sa likod niya, mayroong pamilya ng ina na may mataas na posisyon at kapangyarihan. Kaya bakit siya narito? Sa labas, sinasabing nagpapagaling siya. Pero sino ang nakakaalam kung hindi ba siya sinasamantala ang pagkakataon para magtago at magpalakas? Mukhang kailangan niyang iulat ang lahat sa itaas. Sa unahan ay ang paliguan ng Kiulan Garden. May inihandang herbal bath sa loob. Aliping gamot, tikman mo nung dila, tingnan mo lang nung mata. Bakit kailangan ng herbal bath? Baka? Hindi ba sinabing herbal bath? Bakit malinaw na tubig? Sagya na, maliligo muna ako. Napasok ko ba nang hindi sinasadya ang paliguan ng Ginoo? Naku, kung titingnan ko siya ng ganito, hindi ba ako mamamatay? Kailangan kong umalis dito agad. Sa mga nakakainip na araw, minsan, ang paglalaro sa pusa ay nagdaragdag ng saya. Mukhang hindi rin masama. Ako, wala akong nakita. Sayang naman. Kung gusto mo, tingnan mo na lang ng husto ngayon. Hindi ko rin naman masyadong gusto. Alaga? Hindi mo gusto? Hindi po. Sa susunod na gusto mong tumingin, hindi mo na kailangang magtago. Wala na pong susunod. Ipadala mo ang aking panlabas na kasuotan sa aking silid. Opo. Pupunta na po ako. May amoying licorice. Pero ang bagay na ito, hindi ito maganda para sa mata. Hindi ba alam ni Ginoo? Noong panahong iyon, hindi niya tinulungan ang inang Reyna nang malapit na itong mamatay. Naisip ba niya na pagkatapos ng maraming taon, ang kanyang anak na babae ay magiging alipin ko? Ayon sa husay sa medisina ni Lin Chichi, dapat ay namana niya ang Qianjin Fang ni Dr. Yi. Marahil, talagang kaya niyang pagalingin ang mga mata ng kamahalan. Nasaan ang ete ng maliit na iyon? Nakaayos na po siya sa silid-tulugan. Hindi ko gusto na may ibang babae rito. Maghanap ng lugar para ipadala siya palayo. Opo, Kapag nalaman nilang may pag-asang makakita muli ako, ang matandang tuso na yon ay tiyak na lubhang mababalisa. gagawin nila ang lahat para alisin ang aliping gamot. Tama. Ang maliit na bagay na yon na napipilitang nasa bingit ng kamatayan, tiyak na magiging kapanapanabik panoorin.
Binibining Kento. Bakit ka narito? Ang panong na yan, dapat ako ang nagtatanong sa'yo, hindi ba? Ikaw na isang aliping gamot. Anong karapatan mo na pumasok sa silid ng Ginoo? Dinalhan ko po ang Ginoo ng kanyang panlabas na kasuotan. Sa tingin ko, gusto mo lang akitain ang Ginoo, hindi ba? Umalis ka na. Ikaw, Bakit? Hindi ka ba sumusunod? Sino ba naman ang personal na tagapaglingkod ng Ginoo? Binalaan kita. Huwag ka nang pumasok sa silid ng Ginoo simula ngayon. Kung hindi, papatayin ko ang maliit na babaeng ito. Sino ang papatayin mo? Gino, Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok sa silid ko? Sino ang nagturo sa iyo ng ganyang asal? Xiao Han. Ano po ang ipagutos ninyo, kamahalan? Dalhin si Chuntao. Turuan ng tamang asal. Masusunod. kamahalan, patawad. Hindi na po ako ulit. Kamahalan, kamahalan, kamahalan. Magtimpla ng tsa. Nasaan ang tsa? narito na po. Walang galang. Gino, may problema ang sa. Ikaw ba ang may problema o ang tsa? Kung hindi po kayo naniniwala, Ginoo, maaari po kayong magpaimbestiga. Ikaw lang ang nag-iisang tao na nakahawak sa tsa sa silid. Nakalimutan niyo po ang isang tao, Ginoo. Sai Chantao. Ibig mong sabihin, ang aking personal na katulong ay gustong saktan ako. Ang saan na ito ay may halong licorice. Ano naman kung may licorice? Ang labis na gamot na ito ay maaring magdulot ng pagkabulag. May problema na po kayo sa mata, Ginoo. Malinaw na masama ang intensyon ng naglagay ng gamot. Bakit hindi po kayo nagagalit, Ginoo, bagkus ay ngumingiti? Napakagaling mo ng aliping gamot. Ano? May kwento ako. Gusto mo bang pakinggan? Gusto ko po. Pero Ginoo, basa na po ang balabal ninyo. Lumapit ka. Palitan mo ako ng damit. Mula noong bata pa ako, hindi ako bulag, kundi uminom ako ng tsa na may lason. Mabuti at nabuhay ako. Nailigtas ako ng isang mahusay na manggagamot sa mga nakalipas na taon. Unti-unting nawawala ang aking paningin. Sino nga ba? Ang gustong patayin sa Ginoo? Kailangan mo lang malaman na bukod sa iyo at kay Xiao Han, baka mga tauhan sila ng kalaban. Kaya, si Chantao din. Opo, Bakit mo pa siya hinahayaan? dahil siya ang pinakamangmang. Kung papatayin ko siya, baka magpadala sila ng mas matalino. Hindi ba kayo natatakot, Ginoo, na isang araw ay saktan ka talaga ni Chuntao? Kaya, kailangan kitang gawing aking mga mata. Bantayan mo si Chuntao para sa akin. Pati na rin ang bawat isa sa loob ng bakuran. Ero, wala naman akong nagawa para sa iyo, Ginoo. Bakit mo ako pinagkakatiwalaan? Iba ka sa kanila Saan po ako nang iba? dahil mayroon kang gustong protektahan. Dapat alam mo, kaya kong pakawalan ang ate mo. Pero kaya ko rin siyang hulihin, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Wala akong interes sa ate mo. Kailangan mo lang maging masunurin kong mata at huwag na huwag mo akong pagtataksilan. Opo. Sisikapin kong makuha ang iyong tiwala. Alam mo ba, paano subukan ang gamot para sa akin? Ang gamot na inumin mo, Ginoo, kailangan kong subukan isa-isa para masiguro na walang lason at epektibo ang bisa. Dahil simula pagkabata, sensitibo ako sa mga gamot. Hindi ko kayang inumin. Sabi ng doktor, kung gagamitin ang yin bilang gamot, maaari itong pumalit sa pag-inom. Kaya, ikaw ang aking gamot. Naintindihan mo ba? Hindi ko alam na ganito ang aliping gamot. Ginoo, pakawalan mo muna ako. Kung gayon, ano sa tingin mo, anong klaseng aliping gamot? Nagkakahalaga ng 5,000 tael.
Katulad ka nito. Kaso lang, noon, hindi ko mapigilan ang galit ko. Kaya pinatay ko ito. Pinag-usapan ba niya ang dating kasintahan? Kinuha pa niya ang buhay ng dalagang yon. Hinding-hindi ako papayag na gawin niya sa akin ang gusto niya. Kamahalan, kung may paraan po ako para maibalik ang paningin ninyo nang hindi gumagamit ng gamot, Kahit ang mga banal na manggagamot ay hindi ito magawa. Bakit ako maniniwala sa iyo? bigyan niyo po ako ng 7 araw. Kung walang epekto, handa po akong tanggapin ang anumang parusa. Ganoon ka ba kasiguro sa iyong kakayahan? Kung gayon, sabihin mo, bakit ako naging ganito? Ibigay mo ang kamay mo. Ano? Kamahalan, ang lason po ninyo ay mula sa crate na ahas. Ang lason na ito ay nakamamatay at maaari ring magdulot ng pagkabulag. Bukod pa rito, maaari rin itong maging sanhi ng pagiging mainitin ang ulo at kawalan ng kontrol sa sarili. Tama po ba ako? May paraan ka? Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sana po, Ginoo, bigyan niyo ako ng pagkakataong ito. Tumayo ka. Opo. Gusto mo ba talagang tingnan? Ako? Hindi ko po sinasadya. Ayos lang. Gino, tutulungan ko po kayong itali ang damit niyo. Bakit? Natatakot ka bang makita ako ng iba na ganito ang suot? Natatakot po akong mawalan kayo ng dignidad. Ang pinagsisilbihan mo ay isang lalaking walang kahihiyan. Gino, bulag po ba talaga kayo? Bakit mo nasabi yan? Dahil po, pakiramdam ko. Parang nakikita niyo po ako. Kaya, bakit magpapanggap na bulag? Ang isang taong maayos naman? Nagkamali po ako. Paumanhin. Tandaan mo, kahit bulag ako, hindi bulag ang puso ko. Walang anumang maliit na galaw ang makakatakas sa aking pagdama. Opo. Ano kaya ang pinagdaanan niya para magkaroon ng ganitong lalim? Kahit curious ako sa kanya. Ngunit natatakot ako na lumampas sa hangganan. Gino, uminom po kayo ng sa. Habang wala ako, nagdulot ka na naman ba ng gulo? Hindi po. Kung gayon, bakit pati ang paghinga mo ay pinipigilan mo? Nag-iisip lang po ako ng paraan para gamutin ang sakit ng mata ninyo. Lumapit ka. Huwag kang gumalaw. Sandali lang. Ngunit, Mayroon kang matamis na amoy. Hindi tulad ng mga nakita kong marumi at sakim na bagay. Iba ka. Gino, komportable po ba kayo? MM. Matulog na po kayo, Ginoo. Pagkagising ninyo, gagaan ang pakiramdam ng inyong mga mata. Mabuti na lang at ininom ko na ang pampagising na gamot ng maaga para manatili akong gising. Talagang ang pamamaraan ng gintong karayom ni tatay ay nakakaubos ng lakas. Mabuti na lang at 7 araw lang ito. Kaya ko siguro ito. Nakakatulog ako. Ginoo, ano po ang pakiramdam ninyo? Mali ba ang pakiramdam ko? Bakit parang ang hitsura niya? Mas malinaw na kaysa dati. Habang natutulog ako, ano ang ginawa mo?
Ako po. Naghihintay po ako na magising kayo, Ginoo. Bukod doon, Wala po akong ginawa. Ginoo. Tinutulungan ko na nga po kayong gamutin ang inyong mga mata, tapos ngayon ay nilalapastangan niyo ako. Ano po ba ito? masama bang tikman ang sarili kong pag-ari? May mali ba doon? Ayaw ko pong ganito. Bakit? Ngayon ay kinasusuklaman mo na ako. Natatakot ka na sa akin? Paano na ngayon? Para sa akin, ang halikan ka ay isa ring kasiyahan. Ginoo. Hindi po ako nagbebenta ang sarili ko. Sa tingin mo, saan ka makakatakas? Sa mga nakaraang araw, labis akong napagod. Masama ang pakiramdam ko. Kailangan kong tingnan. Ang mga mata po ni Ginoo, kumusta po ang kalagayan? Ayos lang po ba? Hindi ko inakala na may ahas dito. Ayos lang. Maaring may panganib sa paligid ko anumang oras. Kailangan mong maging mas maingat. Teka lang po. Ang inyong mga mata, bumalik na po ba ang inyong paningin? Hindi. Pero po, kayo po ay nakapatay agad kanina. Pagtukoy lang sa posisyon sa pamamagitan ng tunog. Huwag kang magulat. Ibig sabihin po, walang silbi ang aking paraan? Bobo. Siyempre, may silbi. Nitong mga nakaraang araw, ang aking paningin ay lalong luminaw. Ngunit sa ngayon, hindi pa ito ang tamang panahon para malaman ng iba na bumalik na ang aking paningin. Samahan mo akong lumabas. Saan po tayo pupunta? Siyempre, para magpatuloy kabilang aking mga mata at gabayan ako. Medyo malamig ang iyong kamay. May sipon ka ba? Hindi po ako sigurado. Ikaw ay isang manggagamot. Paano mo hindi nalalaman ang kalagayan ng iyong sariling katawan? Ginoo, hindi po ba ninyo narinig ang kasabihang, ang manggagamot ay hindi makagamot sa sarili? Ginoo, kayo at ang inyong ginang ay talagang bagay na bagay. Isang perpektong pares na gawa ng langit. Bilisan mo, bilhan mo siya ng alahas. Ay Ginoo, ang galing mong pumili. Pero ito ang pinakamagandang hairpin ko. Ginoo. Hindi ko kailangan ang mga ito. Hindi mo kailangang gumastos. Hindi mo ba gusto? Paumanhin. Hindi ko makita. Pumili ka na lang. Talagang hindi na kailangan. Wala akong pagkakataon na magsuot ng mga alahas na ito. Pero kapag suot mo ito, napakaganda mo. Arrow. Hindi mo naman makikita. Kahit hindi ko makita. Pero, sa pamamagitan ng aking kamay, maaari kong hawakan at maramdaman. Basta huwag mo akong kamuhian, at huwag mo rin akong katakutan. Bakit? Kinakamuhian mo na ako ngayon? Natatakot ka na sa akin? Kung gayon, anong gagawin ko? Para sa akin, ang halikan ka ay isa ring kasiyahan. Nagsusorry ba siya sa akin? Bakit hindi na lang niya diretsong sabihin? Paumanhin po. Ibalot lahat. Maraming salamat po, Ginoo. Batang Marquez. Achu, ikaw nga. Bakit ka narito? Namumula ang mukha mo, ikaw ba ay? May sakit? Batang Marquez, ako po. Siguradong dahil sa magdamag nating pagiging basa, kaya ka nilamig. Ako ang hindi sapat ang pag-aalaga. Pagbalik natin, alagaan kitang mabuti.
Ilang araw pa lang ang nakalipas. Bakit ganoon na kayo kalapit ni Achu? Achu, ang ginagawa ninyo sa kanya, alam ba ng ete mo? Batang Marquez, hindi po ganoon ang iniisip ninyo. Gino, Maingay sa kalsada. Ako ay medyo pagod na, kaya nahihirapan akong hawakan ng maayos ang tungkod. Kailangan kitang mas sandalan. ako na ang aalalay sa iyo. Mukhang nilamig ka nga talaga. Sino ba naman ang nagsabi sa iyo na kagabi? Bigla kang naginarte. Ako, wala po akong ginawa. Batang Marquez, kailangan na po naming umalis. Achu. Si Achu ay dadalhin ko. Pinangalagaan at pinalaki ng maingat. Tinuruan magbasa at magsulat. Hindi para sa isang tulad mo. Ito ba'y ilusyon ko lang? Ang init ng yakap na ito. Ang amoy ng munting nilalang na ito ay laging nagpapahinahon sa aking magulong isip. Kung siya'y ipinanganak sa marangal na pamilya at naging isang babae sa palasyo ng silangan, baka mas maaga kaming nakita. Hindi lang mahusay sa medisina, marunong din siyang gumawa ng pampatulog. Lalo akong nagiging sakim sa kanya. Para siyang ang tuta na yakap-yakap ko noong bata pa ako. Batang Marquez. Tinatawag mo ba ang batang Marquez ng mansyon ng Marquez? Batang Marquez. Bakit po kayo narito? Kung may makakita sa inyo. Sino ang makakakita? Achu. May gusto ka ba sa akin? Kahit may mataas na lagnat, naalala mo pa rin ako. Gusto mo ba akong yakapin ka? Bilisan mo. Sabihin mo sa akin. Batang Marquez. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Kung makakasama ka sa iba at magkaroon ng pisikal na ugnayan, ang taong iyon. Sino? Ang taong yun ay Mukhang sa puso mo. Ay mayroon ngang taong iyon. panaginip ba ito? Kung hindi ito panaginip, paano biglang lumitaw ang mukha ng Ginoo? Sabihin mo sa akin. Ngayon, ano ang iniisip mo? Ang taong iyon. Hindi ba tulad ko, hinaplos din ang iyong mukha? O kaya'y tulad nito, nyakap ka? Gusto mo ba kapag hinahalikan kanya ng ganito? Hindi ko po alam. Huwag po ganyan, natatakot po ako. Achu. Ang ganito kong pag-alaga sa iyo. Hindi ba ito ang magpapagaan sa pakiramdam mo? Mukhang hindi na gaanong masakit. Ang galing mong mangakit, kaya pala ang langaw na iyon ay dumidikit sa iyo. Naglakas loob siyang pagnasaan ang akin. Tandaan mo, kahit sa panaginip, ang iyong amo ay ako lang. Talaga nga, panaginip lang yan. Gising ka na pala. 3 araw kang tulog. Ang tamad mo kalaga. Ang sakit ng ulo ko. Sa loob ng 3 araw na yan, ikaw ba ang nag-alaga sa akin? Ang ganda ng pangarap mo. Ang kamahalan ang nag-alaga sa'yo, araw at gabi. Siya mismo ang nagsubo sa'yo ng gamot at dinala ka pa sa paliguan para maglinis. Achu. Gusto kitang kainin ngayon din.
Hindi ba panaginip lang yon? Paano nangyari yon? Sulat mula sa medical na bahay. Kunin mo. Si Ed. Achoo, natagpuan ako ng mansyon ng Marquez. Pinilit nila akong maging kabi. Kahit nalabis akong tumutol, wala akong nagawa. Kung makakatakas ka, pumunta ka agad dito. Nasa panganib si Ete. Kailangan ko siyang iligtas. Kailangan ko siyang iligtas. May mahalaga akong kailangan sabihin sa Ginoo. Abala ang Ginoo. Pero may mahalaga talaga akong sasabihin. Pakiusap. Papasukin mo siya. Tuloy po. Ito ang unang pagkakataon na ang kamahalan ay isinantabi ang mga gawain ng Estado para makipagkita sa mga walang kaugnayan. Pasensya na po sa abala. Sana'y patawarin ako ng Ginoo. Pwede mo ba akong payagan na umalis muna para makita si Ete? Kahit may sakit ka pa, gala ka pa rin ng gala? Magaling na po ako. At saka, narinig ko kahit yung tao na personal mo akong inalagaan, Ginoo. Lubos po akong nagpapasalamat. Bakit ka ba parang tanga? Ano po? Sa halip na nakatayo ka rito at nagmamakaawa. Bakit hindi ka nalang ngumiti at lumapit sa akin? Tapos, dahan-dahan mong sabihin, isang salita lang. Tulungan mo ako, Ginoo. Tulungan. Tulungan mo ako, Ginoo. Sejna. Bumalik ka bago magdilim. Ete. Tia Liu, bakit ka nandito? Nasaan si Ete? Ang ate mo. Ipinadala ko na siya pabalik sa mansyon ng Marquez. Ang kontrata ng pagkaalipin ay nasira na. Anong karapatan mo para gawin yan? Dahil gusto niyang manatili sa tabi ko. Maging alipin, Imposible. kasalanan mo lang na ipinahayag mong marunong ka sa medisina. Kaya't lihim akong nag-imbestiga. Ang inyong ama pala ay ang doktorye na hinahabol ng reyna noon. Dr. Yi. Kaya ginamit mo ito. Para takutin ang Ete ko na bumalik sa mansyon ng Marquez? Bakit? Maliit na babae. Naglakas loob kang akitin ang batang Marquez. Tigilan mo. Batang Marquez, paano ka napunta rito? Bago mo itanong kung bakit ako narito, hindi ba dapat ipaliwanag mo muna, ina, kung ano ang balak mong gawin kay Chu? Ang ina ng batang Marquez ay ang ginang lamang. Hindi ako. Kahit gaano mo pa ako itakwil, hindi nito mababago. Ang katotohanan ako ay isang anak sa labas na mansyon ng Marquez. Ikaw, Ina, kung gusto mo pa rin na matagumpay kong manahin ang titulo sa hinaharap, kung gayon pakiusap huwag mo na silang pahirapan ang magkapatid. Tara na. hayop. Hinding-hindi ko kayo palalampasin. Achu. Bagaman sa pagkakataong ito, hindi ko nailigtas si Ete. Maari akong humiling sa aking ama na pakasalan si Mukhue. Kahit papaano, masisiguro ko ang kanyang kaligtasan. Hindi tayo pwedeng laging ganito na abalahin ang batang Marquez. Para sa akin, hindi kayo abala. Panginoon, ang batang Marx ng mansyon ng Marx ang naghatid sa kanya pabalik. Mukhang. Nakalimutan mo na ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Kanina, Paumanhin. ang pagsuway sa aking utos ng ganoon na lang. Sinusubukan mo ang aking pasensya. Gino, pwede ko bang isuko ang 5,000 TL? Maari akong manatili sa tabi mo habang buhay. Ano man ang ipagawa mo sa akin, gagawin ko ng buong puso. Maari mo bang? Pilitin ang Marquez Zongyong na bigyan si Ete ng sulat ng diborsyo? At dalhin din siya sa Kiyulan Garden?
Kung pipilitin ko ang Marquez Zongyong na diborsyuhin ang kanyang asawa, isipin ng labas. Naagawin ko ang iyong et. Kaya para sa ate mo, balak mo bang ipapasan sa akin ng dungis ng pagkuha ng asawa ng iba? Ngayon, kamahalan, tanging kayo lang ang makakapagligtas sa ate ko. Hinihiling ko lang na siya ay makabalik sa kanyang kalayaan at maging ligtas. Kahit ano po ang ipagawa ninyo, gagawin ko. Alaga? Kung gayon, putulin mo ang ugnayan mo sa kanya? Ano? Mula ngayon, hindi mo na siya pwedeng makita. Hanggang kamatayan, ako lang ang susundin mo. Maging mga mata ko. Ang utos na ito, kaya mo bang sundin? Kahit alam kong hangal ako, may kaunting pag-asa pa rin ako. Mukhang tanging pagtakas kasama si Ete ang tanging paraan. Patawarin ninyo ako, Ginoo. Napadulas po ang dila ng alipin. Ipagpalagay na lang po ninyo na hindi ninyo narinig. Napakabata ko pa nang pumanaw ang aking mga magulang. Napakabata ko pa. Si Ate ang nagpalaki sa akin ng may hirap at pagtitiis. Siya ang tanging kamag-anak ko sa mundong ito. Maghahanap ako ng ibang paraan para iligtas siya. Kamahalan, nakahanap po kami ng liham sa loob ng silid. Ipinadala po ng batang Marks na mansyon ng Marks kay Chuntao. Liham para kay Atsu. Ginagamit ang kahinaan bilang pain. Sinusubukang nakawin ang akin. Talagang isang langaw na hindi mawala-wala. Kailangan ba akong pumunta at ibalik si Atsu? Hindi na kailangan. Naniniwala ako, babalik siya sa akin. Nakita mo lang siya at taalis ka na? Nakakadismaya talaga. Tumigil ka. Sabi ko, tumigil ka. Nangahas kang suwayin ako. Nangahas kang suwayin ako. Kung wala ang pahintulot ko. Paano ka nangahas umalis ng mag-isa? Ang panginginig mo ay parang ang mga tuta na inalagaan ko noon. Gaano man ako kabait sa kanila, araw-araw pa rin silang gustong tumakas para hanapin ang kanilang ina. Kaya, iniutos ko na patayin ang lahat ng tuta. Tama, ganoon ako kalupit. Bagaman pagkatapos, naranasan ko ang pinakamahigpit na parusa, wala akong kahit kaunting lungkot. Alam mo kung bakit? Dahil sa unang pagkakataon, ang magkaroon ng sarili kong pag-aari. Hindi ako aso, Ano ngayon? Kung gusto ko, maaari kang maging kahit ano. pero ayoko. Sa tingin mo ba nakikipag-usap ako sa'yo? Huwag kang umiyak. Sa tingin mo ba sa ganyan, mamahalin kita? Ang hamak na ito. Ang tanga ko talaga. Naniwala akong ang aking hamak na buhay ay magkakaroon ng halaga. Maaari akong maging kahit ano. Basta iligtas mo ang aking Ete. Bibigyan kita ng pagkakataong pumili. Hubarin mo ang iyong damit. Gamitin mo ito para itali ang iyong pulso. Kung mapapasaya mo ako, siguro, maaari kong isaalang-alang ang pagliligtas sa iyong et. 8. Bibilang ako ng 3. Nasyahan ka na ba? Kailan mo ililigtas ang aking Ete? Kapag lubusan mo na akong nasyahan. Ayaw mo ba talaga? Hindi ko alam. Kung ililigtas ko lang ang iyong et, susundin mo na ba ako? AMM. Pangako, susunod ako. Ihanda ang karwahe. Pupunta sa mansyon ng Marquez. Kamahalan, talaga bang dahil sa babaeng ito, ay papasok kayo sa mansyon ng Marquez sa gabi?
Siya ang alagang aso ko. Sa tuwing tungkol sa kanyang ete, labis siyang nalulungkot. Ito ay nagpaparamdam sa akin ng labis na pagkadismaya. Hindi ba ninyo naisip, kamahalan, na sobra na ang ginagawa ninyo para sa isang aliping gamo? Naalala mo pa ba kung bakit ka narito? Tinuturuan mo ba ako kung ano ang gagawin? Hindi po, kamahalan. Ang Marquez Zongyong, siya ang mata ng matandang iyon. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nagbabanta sa aking mga mata. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Kamahalan. Ihanda ang karwahe. Ayokong ulitin pa sa 3 beses. Ginoo, si Lin Muksoy ay isa ng tiya sa aming mansyon ng Marquez. Ang ipaubayan ninyo siya ngayon ay tila labis na kahilingan. Tia Liu, ang marunong ay umaayon sa sitwasyon. Pagkatapos mong pag-isipan ng mabuti, sagutin mo ulit ako. Hindi pa siguro alam ng Ginoo na ang magkapatid na Lin ay mga anak ng nagkasalang doktorye. Kung makikisama ka sa kanila, baka madamay ka. Mukhang kilala mo ang mga tao ko. Naman, Siyempre, kung ibubunyag ko ang kanilang mga kasalanan, baka, Ruyan, umalis ka na. Marquez, hindi pa po ako tapos. Manahimik ka. Ako po ay nagbibigay galang sa kamahalan. Kamahalan, Ang aking asawa po ay naging bastos sa inyo kanina. Pakiusap po dahil wala siyang alam. Patawarin niyo po siya. gusto mo siyang ipagtanggol? Kailangan mong magpakita ng katapatan. Naiintindihan ko po. Sa totoo lang, ang tungkol kay Lin Mutsue ay isang pagkakamali. Alaga? Sa totoo lang, si Lin Mutsue ay asawa ng aking anak. Pero mababa ang katayuan niya, baka maapektuhan ang kinabukasan ng anak ko. Kaya wala muna siyang titulo o posisyon, kaya dinala ko siya sa mansyon ng Marquez para alagaan. Pero sa labas, nagkalat ang tsismis na ako ang may kinalaman. Isang pagkakamali lang pala ito. Kaya ang ibig mong sabihin ay, Lin Mutsue ay babae ng anak mong si Lu Qingchen. Opo. Kung kaya niyang gawin ang ganito para kay Achu, hanggang sa ganitong punto, patunay ito na gaano niya kahalaga ang aliping gamot na yon. Basta nasa kamay natin ang ate. Makakapit din sa atin ang nakababatang kapatid. Ate, ligtas ka talaga. Hello. tingnan mo. Isang Ginoo nagbigay ng isang piraso ng pila para ipasa ko sa'yo. Achu, dahil mabilis kang umalis, hindi ka nakapagdalang gamit. Kaya inihanda ko ang mga damit na suot mo araw-araw at ilang gamit. Nga pala, at ang paborito mong red bean cake. Ipinadala ito ng ete. Ibig sabihin, ligtas siya. Huwag naman sanang. Galing siguro sa manliligaw mo. Ano? Ito ay, Gino. Qiantao, umalis ka. Opo. Ganoon ba kahalaga sa iyo ang mga bagay na bigay? Ng ibang lalaki, anong ibang lalaki? si Lu Qingchen talaga, parehong magkapatid ang gusto. Hanggang ngayon, nangangahas pa rin siyang hangarin ang akin. Mukhang sawa na siya sa buhay. Gino, napakahalaga sa akin ng pitakang yon. Bitawan mo muna ako. Bitawan mo ako. Ganoon mo ba siya kamahal? Hindi. Hindi po. Mahal na mahal mo siya, kaya mo pang isubo ang kamay mo sa apoy. Kahit sa pagkalito mo, siya pa rin ang tinatawag mo. Ang munting pusa ko, ang dating amo pa rin ang iniisip. Nakakainis talaga. Noong araw na iyon sa paliguan, si Lu Qingchen ang tinawag mo, hindi ba? Nang gabing yon. Batang Marquez. Paano po kayo naparito? Ang et mo ngayon. Hindi na siya kongkubina ni Marquez Zongyong. Talaga? Pero may isa pang balita.
Hindi ko alam kung sayo ay ikakatuwa o ikakalungkot. Anong balita? Ang at mo ay naging kongkubina na ni Lu Qingchen. Ibig mong sabihin, ang ete ko at ang Batang Marquez. Sa ganitong paraan, maaari ng opisyal ang Batang Marquez protektahan ang ete mo. Malungkot ka na ngayon, di ba? Malungkot? Bakit ako malulungkot? Huwag kang magpanggap sa harap ko. Kung nasasaktan ka, maaari kang umiyak ng malakas. Wala naman akong pake makakita. Ginoo, mali po ang akala nyo. Wala po akong nararamdaman para sa Batang Marquez na pagmamahal. Noong gabing yon, nanaginip lang po ako sa ate ko at himingi lang po ng tulong sa kanya. Iyon lang po. Ano pa ba? Akala mo ba, sa tingin Ginoo, gusto ko siya? Kaya ka galit na galit? Sino nagsabing galit ako? Ginoo, salamat sa pagliligtas kay ete sa kapahamakan. Kung sasabihin kong hindi ako kontento, may iba pa bang pasasalamat? Kung gayon, Ginoo, anong klaseng pasasalamat ang gusto mo? Hindi ko makita ang ekspresyon mo. Maari mo ba akong ilarawan? Niloloko ako ni Ginoo. Ginoo, hindi mo na ako kailangan bilang mata mo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Anong pagkakataon? Pagkakataong tumakas. Ayaw tumakas ni Achu. Gusto ni Achu na samahan si Ginoo. Dahil ba? Niligtas ko ang et mo? At dahil din, ako ang aliping gamot ni Ginoo. Ang tungkulin ko ay pasayahin si Ginoo. Para sa kanya, tungkulin lang ba ito? Kung pipiliin ni Achu ang isang landas, na puno ng tinik, ayos lang. Hindi ako magdadalawang isip na. Bigyan kang lahat. Ginoo, sa totoo lang, minsan nagtataka rin ako. Anong klaseng tao ka ba talaga? Gusto mo talaga akong kilalanin? Opo. Kasi po, palagi kayong misteryoso. Kahit ang Marquez Zongyong ay lubos na gumagalang sa inyo. Ibig sabihin, mas mataas ang inyong posisyon kaysa sa kanya. Kaya po, curious ako. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran ko? Sino ba talaga? Hindi ba naisip ni Achu na malaman ang katotohanan? Kaya mo bang tanggapin? Ako, Achu. Hindi ba mas maganda kung magkayakap lang tayo at mamuhay ng ganito? Mahalaga ba sa iyo ang katotohanan? Mahalaga ba? Ginoo. Ginoo. Naka-acupuncture pa po ako. Hindi ka ba pwedeng huminto sandali? Sigurado po kayo? Sandali lang. Mukhang kilala na ako ni Achu. Kilala na ako. Ginoo, huwag na po kayong magbiro. Uminom na po kayo ng saa. Kapag umiinom ng saa ang Ginoo, tahimik siya. Para makapag-focus ako, nailagay na po ang karayom. Sed, kung ano ang ipainom sa akin ni Achu, inumin ko. Kahit palason.
Kamahalan. Napadala ng imbitasyon ang mansyon ng Marks Zongyong. Ito ay para sa piging ng pagkuha ng asawa ng batang Marks. 8. Alam ko na. Ako ay dadalo sa takdang oras. Ngunit kamahalan. Maaring ito ay isang bitat. Ayos lang. Ginagamit nila si Lin Mutsue bilang pain. Ngunit hindi nila alam. Si Lin Chutsue ay pain ko rin para sa kanila. Marcus Zongyong, siya ay sa huli, ang talim na inilagay ng taong iyon dito. Mas mabuting maging maingat ka, kamahalan. Kailangan nating malaman ano ang kanilang balak, hindi ba? Opo. Kamahalan. Napatunayan na ngayon na sina Lin Chichi at Lin Muchi ay mga anak ni Dr. Yi. Ang nawawalang Qian Jinfang ay pinaghihinala ang nasa kamay ng dalawang babae. Noon, hindi niya tinulungan ang inang Reyna sa kanyang kamatayan. Naisip ba niya na pagkatapos ng maraming taon, ang kanyang anak ay magiging alipin ko? Batay sa kaalaman ni Lin Chichi sa medisina, dapat ay namanan niya ang Qian Jinfang ni Dr. Yi. Marahil, kaya niyang pagalingin ang mata ng kamahalan. Mukhang malaki nga ang pakinabang niya. Achu, kailangan mong manatiling pain ko. Kahit sino pa, walang makakapatay sa iyo. Dahil pag-aari na kita, ang buhay mo ako lang ang makakakuha. Ay, mga Ginoo, anong uri ng damit ang gusto ninyong tingnan? Bilhan mo siya. Bibilhan mo ako ng damit? Isasama kita sa piging. Hindi naman pwedeng suot mo ay ganyan kahirap, di ba? Bini-bini, ang asawa mo, napakabuti sa iyo. Hindi ko siya asawa. Anong gusto mo? Pumili ka na muna. Size. Dito po. Ito na lang. Bini-bini, pwede po kayong magsukat sa likod. Size. Achu, Gino. Natatakot ako. Akala ko mamamatay na ako. hindi mangyayari yan. Nandito ako. Hinding-hindi kita iwan. Hindi ko pa nakita ang Ginoo na ganito. Wala na ang dating kalmado niyang ugali. Isang hairpin lang yan. Kung gusto mo, bibigyan pa kita ng marami sa susunod. Pwede pa itong ayusin. Sandali lang akong nawala. Pero ang dami nang nangyari sa'yo. Siguro, kasabwat din ang may-ari ng tindahan na yon. Kasabwat din ang may-ari ng tindahan na yon. Magpapadala ako ng tao para putulin ang ulo niya. Huwag po, Ginoo. Pagkatapos ng nangyari, ipagtatanggol mo ba ang iba sa harap ng nagligtas sa'yo? Sa sandaling yon, ang tingin ng Ginoo ay tila takot na mawala ako. Malinaw na ang paningin niya. Bakit pa rin niya ako pinapansin ng ganito? Para sa'yo to. Ito ba ay? Ito lang ang natira matapos masunog. Salamat po, Ginoo. Nandiyan pa rin ang bulaklak na binurda ni Ete. Gugupitin ko ito at itatahi sa bagong pitaka. Paumanhin. Nasa kulungan ako. Nadawit ka pa. Kung mananatili siya sa Kiulan Garden, mas magiging delikado lang. Mas mabuti pang si Luo Qingchen na lang ang magbantay sa kanya. Ang sinabi po ng Ginoo. Naintindihan ko po lahat. Huwag kang mag-alala. Mananatili akong tulad ng dati, magpapadala ng tao para bantayan siya. Sasabihin ko sa iyo kung may mangyari.
Salamat po, Ginoo. Walang anuman. Ayokong maging parang aso ka na nakasunod lang sa kanya. Ako, hindi ko po gagawin yan. Kung narito lang si Ete, baka nga po gawin ko ang sinabi ng Ginoo tulad ng dati na laging nakadikit kay Ete. Ang Ginoo ay dumating, paumanhin sa hindi paggangga. Ngayon ang malaking araw ng Batang Marquez. Bakit hindi ko siya narinig na lumabas para salubungin ako? Maligayang pagdating, kamahalan. Kung gayon, ipaubaya ko na sa Batang Marquez ang paggabay. Mangyaring sumama kayong dalawa sa akin sa upuan. Kamahalan. Mukhang gusto kayong alukin ng Marquez ng inumin. Pero ako, hindi ko naman siya narinig na nagsalita. Gusto ko lang sana. Nahanap na rin ang aliping gamot. Pero ang mga mata ng kamahalan ay hindi pa rin bumubuti. Dati, para sa mga matang ito, kahit alam kong maliit ang pag-asa, hindi pa rin ako sumuko. Ginawa ko ang lahat, pero wala pa ring pagbabago. Pero simula nang makasama ko si Achu, ang mga araw na mahirap lakaran ay naging mas madali. Mukhang ang aliping gamot na ito ay nagamit ng husto. Ngayon, salamat sa Ginoo sa pagdalo. Ang Marquez na ito ay umiinom para sa Ginoo. Masyado namang magalang ang Marquez. Anong nangyari kay Achu? Ginoo, gusto kong hanapin si Ete. Kung gusto mo siyang makita, puntahan mo na ngayon. Pagkatapos nito, hindi na kita papayagang umalis kahit isang hakbang. Salamat, Ginoo. Sasama si Xiao Han sa iyo. Hindi na po, hindi na po. Ginoo, mas mahalaga ang kaligtasan mo kaysa sa akin. Babalik po ako agad. Sed, hihintayin kita dito. Hindi ko akalain na naging kabit ako ng Batang Marquez. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Achu ngayon. Paano ko kaya dalhin mo siya palabas? Batang Marx, May ilang bagay na sa tingin ko ay kailangan mong malaman. Kaya ako ay dumating. may nangyari ba kay Achu? Maaring sabihin. Alam mo ba kung sino ang Ginoo na pinaglilingkuran ni Achu ngayon? Kahit ang Marquez ay hindi nangangahas na saktan siya. Dapat siya ay isang dakilang tao, hindi ba? Higit pa riyan. Siya ang tagapagmana ng dakilang dinastiyang Sheng. Ang kamahalan, ang prinsipe, na nasa itaas ng lahat at sa ilalim ng isa. Paano nangyari? Siya pala ang prinsip. Kung sakaling ang pagkatao ni Achu ay matuklasan ng prinsip, ang mga kahihinatnan ay hindi may isip. Maraming panganib sa paligid ng prinsipe. Para sa kanya, si Achu ay maaring isang kasangkapan na magagamit. Sa huli, baka masaktan siya at iwanan o mawalan pa ng buhay. Paano ko maililigtas si Achu? Ito ang liham na ipinadala ni Achu sa pamamagitan ng isang tao. Malalaman mo kapag nabasa mo ito. Ete, ayaw kong ikaw ay maging kabit ng Batang Marquez at makulong sa mansyon ng Marquez habang buhay. Kaya sa gabi ng inyong kasal, gagawan ko ng paraan para umalis sa Ginoo. Dadalhin kitang malayo. Ako ang nagturo kay Achu sumulat. Madali lang gayahin ang sulat kamay niya. Anuman ang mangyari, hindi ko papayagan na manatili pa siya sa tabi ni Mo Lingyuan. Sabi niya, bilisan ko raw at bumalik agad. Bakit hindi pa siya nagpapakita? Paumanhin. Ang aking aliping gamot ay tila naligaw sa mansyon ng Marquez. Hahanapin ko muna siya.
Ginoo. Ito ang silid ni Mukwe. Kamahalan, may nakita akong liham. Buksan mo at basahin. Mukhang isinulat ni Binibining Acho. Sabi niya, ayaw niyang si Lin Muchi ay maging kareda ng batang Marx. Kaya dinala niya ito at tumakas. Ulitin mo. Siya ay tumakas. Dakpin siya. Opo, Anong gagawin mo? huwag kang mag-alala. Hindi ko kukunin ang buhay mo. Sa ngayon, may silbi ka pa. Nasaan ang ete ko? Tunay ngang malalim ang pagmamahalan ng magkapatid. Ngayon, ikaw mismo, nakakulong ka na, iniisip mo pa rin ang ate mo. Haha. Talagang, lalo kitang hinahangaan. Hindi nakapaggataka ang kamahalan na bighani sa iyo. Anong kamahalan? Hindi kaya. Hindi kaya. Gino, Hindi ka naman pala ganoon katanga. Hulaan mo ulit. Bakit kita iginapos dito? hindi ko alam. Hahaha. Diretsahan na ako, Marx. Kung makikipagtulungan ka sa akin at magkatrabaho para sa akin, pagkatapos ng lahat, kayong magkapatid, palalayain ko kayo. At bibigyan pa kita ng malaking gantimpala. Ano sa tingin mo? Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Anong ipagawa? Sabihin mo sa akin. Ang mga mata ng kamahalan, bumalik na ba ang paningin? Hindi. Hahaha. Ang bilis mong sumagot. Alam ko na ang sagot. Gusto kong patayin mo ang kamahalan. Ano? Sobrang pinapaboran ka niya. Para sa iyo. Hindi siguro mahirap, hindi ba? Kahit na wala akong nakitang malalaking pangyayari. Hindi naman ako ganoon katanga. Hindi ka nga ordinaryong dalagita. Hindi ako nakikipag-usap sa iyo. Binabanaan kita. May hangganan ang pasensya ko. Kapag lumampas sa oras, ang ate mo, ipapakuha mo na lang ang bangkay niya. Huwag mong galawin ang ete ko. Sig. Kung makikipagtulungan ka sa akin at patayin ang kamahalan, ang ate mo, natural na magiging maayos siya. Hayaan mo akong makita ang ete ko. Kung hindi, hinding-hindi ako maniniwala sa mga kalokohan mo. Sig. May tao ba dyan? Dalhin ninyo rito si Lin Mutsu. Ete, Achu, Kayo, magkapatid, mag-usap kayo mabuti. Nasa harap ninyo ang buhay at kamatayan. Kayo mismo ang magpapasya. ete. Ete, patawad. Pinahirapan kita. hindi ako nahihirapan. Si Achu ang nahihirapan. 8. May gusto akong sabihin sa iyo. Ero, alam ko, Ang sinasabi mo ay tungkol sa Ginoo, hindi ba? ibig sabihin, alam na ni 8. Ang pagkatao ng Ginoo, siya ang kamahalan. Ibig sabihin, alam na ni 8. Ang pagkatao ng Ginoo, Siya ang kamahalan. Achu, ang ating ama ay pinaghihinalaang pumatay sa dating reyna. Kung malaman ng kamahalan ang pagkatao mo, sasaktan ka ba niya? hindi ko alam. Anuman ang mangyari, tayong dalawang magkapatid ay kailangang magsikap na mabuhay. 8. Achu, ang ating ama ay biktima ng maling paratang. Siya at ang ating ina ay mga biktima ng labanan sa kapangyarihan ng imperyo. Kahit para lang ipaghiganti sila, kailangan mong patayin ang kamahalan. Ero. Pero ako, Wala nang ibang hiling si ate, kundi ang makapamuhay kaming dalawang magkapatid. At makalayo at makatakas ng malayo. naintindihan ko, ete. Ete, ete, achu, ete, hintayin mo ako. Ngayon, maaari mo na akong bigyan ng sagot, hindi ba? Para kay ete. Pumapayag ako. Mabuti. Ang marunong umayon sa sitwasyon ay matalino. Matalino ka nga. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo, ano ang kailangan mong gawin ko?
Pagkatapos ng 7 araw, ang kaarawan ng Marquez na ito. Sa panahong iyon, iyon ang pinakamagandang pagkakataon. Kailangan mong humanap ng paraan para ang kamahalan ay dumalo sa piging. Para lang siya dumalo sa piging? Siyempre, may iba pang gawain. Pero, hindi ko pa masabi sa iyo ngayon. Ipadala ang tao sa Kyulan Garden. Sabihin mo, ang tao ay mula sa mga bandido sa bundok. Iniligtas ko sa kanila. Kasama na rin. Dalhin ang imbitasyon sa handaan ng kaarawan. Opo, ngayon, kamahalan ay tatanggapin ang imbitasyon. Ginoo, ipagkaloob po ninyo ang buhay ko. Hindi po palaga ako nakakaalam ng anuman. Ikaw lang. Ang makakatulong kay Chu, dalhin ang liham na iyon sa mansyon ng Marquez. Napakalaki ng tapang mo. Hindi po ako nakakaalam ng anumang liham. Gino, Inosente po kalaga ako. Innocent. Ipaglaban mo na lang sa had. Ginu, Nahanap na ang tao. Nasa harapang bakuran. sa simula, bahagya lang ako na interesado. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Ang kanyang tingin ay unti-unti na nakaukit sa isip ko, na hindi ko makakalimutan. Kahit alam kong may itinatago siyang layunin, ayaw ko pa ring bitawan. Gusto ko lang siyang ikulong sa tabi ko. Ngunit sa huli, pinili pa rin niyang tumakas sa aking tabi. Kamahalan. Sabi ng mga gwardiya ng mansyon ng Marquez, nasagip daw siya mula sa mga bandido sa bundok. Hindi ko alam kung inabuso siya. Teka, kamahalan. Nagpadala rin ng imbitasyon ang mga gwardiya ng mansyon ng Marx. Pagkatapos ng 7 araw, ay ang kaarawan ni Marx Songyong. Nasaan ang mga bandido na dumukot sa kanya? Pinatay na silang lahat ng mga gwardiya ng mansyon ng Marx. Mukhang walang ebidensya. Ganoon na siguro. Ibalik siya sa kanyang silid. Opo. Hahaha. Ang mga aliping gamot na hindi mo nagustuhan kanina. Ako, pinatay ko silang lahat. Magsalita ka. Nasaan na ang tapang mo para tumakas kanina? Hahaha. Hinahanap ko lang si Ete. Ako ay iniwan ni Achu. Hindi ako masaya. Kung ang mga aliping gamot kanina, hindi nagustuhan ni Achu. Ako, maaari kong papuntahin ang mansyon ng Marquez para magpadala ng mga bagong aliping gamot. Sa panahong iyon, papapatayin ko sila hanggang sa masatisfy ka. Achu, tandaan mo itong eksena. Sa susunod na tatakas ka ulit. Tandaan mo, isipin mo ang mga taong namatay dahil sa iyo. Ikaw ay demonyo. Hahaha. Ikaw ang aking gamot. Kung wala ka, paano ako? Huwag. Huwag. Bakit ka sumisigaw? Halos mapatay ako ng aking amo sa isang saksak ng espada. Ngayon, gusto mo na naman akong takutin. Alaga kang malas. Anong nangyari sa akin? Ang sakit. Paano ako nakabalik sa Kyulan Garden? 3 araw kang walang malay. Sa wakas, gising ka na. 3 araw? Beauty na lang, si Chuntao ay palaging pabaya sa akin. Kaya hindi niya ako pinalitan ng damit. Kung hindi, Sa tingin ko, ikaw ay talagang matapang. Naglakas loob kang kumakas mula sa tabi ng amo at nahuli ka pa ng mga bandido. ano ang sinasabi mong tumakas? At hindi ako nahuli ng mga bandido. Iyon eh. Pero sa 3 araw na ito, ang amo ay hindi man lang dumating. Sa tingin ko, tuluyan ka nang mawawalan ng pabor. Nasaan si Ginoo? Kailangan ko siyang makita. Sa tingin ko, wala ka talagang takot mamatay. Ang aming amo, ang pinakaayaw niya, ay ang pagtataksil. Ang isang tulad mo, na marumi, ay baka hindi na siya makita muli. Kailangan kong humanap ng paraan para muling makuha ang tiwala ni Muling Yuan.
Mukhang hindi ka tao ni Marquez Zongyong. Ano ang sinasabi mo? Sa ngayon, walang sinuman ang mas nagnanais kaysa kay Marquez Zongyong na muling makuha ko ang tiwala ng kamahalan. Kaya, tiyak na ito ay isang lihim na ahente mula sa ibang pwersa sa palasyo. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Inutusan ka ng bagong reyna na lasunin ang kamahalan para lumala ang kanyang sakit sa mata. Kaya, gusto mong patayin ako ng kamahalan. Sa ganitong paraan, walang sinuman ang makakapag-alis ng natitirang laso ng ahas sa katawan ng kamahalan. Ikaw, Kailan mo nalaman? gayon lang. Sa pagpatay lang sa iyo, muli kong makukuha ang tiwala ng kamahalan. Pagdating ng tanghali, pagkalipas ng 3 araw, magkikita kami ng Batang Marquez sa medical na pugon para tumakas ng magkasama. Kamahalan. 3 araw at 3 gabi na kayong hindi nakakatulog. Kung magpapatuloy ito, hindi kakayanin ng inyong katawan. Kailangan kong kalmahin ang aking sarili para malinaw na maisip ang buong pangyayari. Tungkol sa pagtakas ni Lin Chuchi. Talaga bang ipagpapatuloy ninyo ang pagwawalang bahala? Isang babaeng nagplano kasama ang kanyang ate at isang lalaki na tumakas. Ay inagaw ng mga bandido at iniligtas pa ng Marquez Zongyong. Ito ay talagang nakakagulat. Ibig ninyong sabihin, lahat ng ito ay gawa ng mansyon ng Marx. Ang mansyon ng Marquez ang nagplano ng piging na ito, gumawa ng paraan para makita ang magkapatid at hikayatin si Lin Chutsue na magamit nila. Kung ito ay totoo, ako ay talagang nag-alala. Kamahalan. Gaano pa kayo katagal dito? Si Lin Chuchi ay wala ng silbi. Kaya, Ang inaalala ko ay, kapag siya na ang pumatay, baka hindi ko pa rin siya kayang iwan. kung ganon, agad akong kikilos. Bago pa siya makakilos, puputulin ko na ang kanyang ulo. Kung papatayin mo siya, ako, baka ikaw muna ang patayin ko. Kamahalan. Kailangan mo siyang iwan. Ang kailangan mo ay isang babaeng may malakas na pamilya na susuporta sa iyo. Gino, Bumaba ka muna. Gino. Kaninong dugo ito? Sai Chantao. Pinatay mo siya? Sabi niya, tutulungan ko kayong makakita muli. Gusto niya akong sakalin para wala ng problema. Kaya, wala akong nagawa kundi gamitin ang hairpin at isaksak sa kanyang puso. Mukhang ang ating Achu ay hindi na mahinang tuta ngayon. Gusto ko lang tulungan ang Ginoo. Kung gayon, bakit ka tumakas? Hindi ako tumakas. Ano ang sinasabi mo? Sinabi ko po na hindi ako tumakas. Kamahalan. Hindi po ako tumakas. Anong sinabi mo? Sinabi ko po na hindi ako tumakas. Kamahalan. Sino ang nagsabi sa iyo? Batang Marquez. Alam mo na kung sino ako. Saan mo nakuha ang lakas ng loob? Nasubukan mong tumakas? Ero. Ginamot ko na po kayo para gumaling ang inyong mata. Nga. Gumaling na ang aking mata. Ano pa ba ang hinahanap ko sa ganitong klaseng babae na makuha? Bakit ako naguguluhan at hindi makatulog dahil sa kanya? Hanggang sa maubos ang aking lakas. Kaya gusto mo bang maghiwalay tayo? At iwasan ang isa't isa? Malaki ang kapangyarihan ng kamahalan. Hindi ako karapat-dapat na lumapit sa inyo. Totoo ba? Bakit nga ba? Hayaan mo akong maghula. Baka ang iyong ama ay pumatay sa aking ina. Paano mo nalaman na ako? Alam ko na ito simula pa sa simula. Kung bakit kita pinanatili ay para hayaan kang gamutin ang aking sakit sa mata at saka gawin kang pain ko. Kaya, mula simula hanggang wakas, isa lang akong piyesa sa laro mo. Tama ba?
Ang iyong ama, si Dr. Ye, ay may pasanin ng pagpatay sa aking ina. Bilang kanyang anak, dapat kang maging karangalan. Na maging piyesa ko. Inosente ang aking ama. Alam ko, syempre, Alam mo, kung hindi dahil sa pagtanggi ng iyong ama na tulungan, ang aking ina ay hindi mamamatay sa lason. kung ganoon mo kinamumuhian ang aking ama. Bakit hindi mo na lang ako patayin? Bago ako tuluyang mawalan ng interes sa iyong katawan, hindi kita papatayin. Bitawan mo. Ang daldal mo talaga. Huwag mo akong pilitin na kamuhian ka. Ang iyong galit para sa akin ay walang halaga. Kamahalan. Bakit mo sinabi sa kanya ang mga salitang iyon na labag sa iyong kalooban? Huwag kang magtanong ng hindi dapat. Huwag kang magsalita ng sobra. Opo. Kamahalan, umalis na po siya. Kailangan po ba nating ibalik siya? Hindi na kailangan. Hayaan mo siyang umalis. Malapit na ang hating gabi. Kaya ngayon, balak ba niyang pumunta sa medikal na klinika para makipagkita kina Lin Mutsui at Lu Qingchen? Kamahalan, marami na po siyang alam. Hahayaan niyo na lang po ba siyang umalis? Gusto ko lang malaman. Siya at si Lin Mutsui, pati na rin si Lu Qingchen, gaano kalayo ang matatakasan nila? Kamahalan, mukhang hindi po siya umalis. Sa halip, pumunta po siya sa kusina. Ano ang ginagawa mo? Malamig po ang hangin sa gabi. Nag-alala po ako na baka sipinin kayo, kamahalan. Kaya nagluto po akong sabaw ng luya para sa inyo. Hindi pa kita nakitang nagluto para sa akin. Bakit bigla kang nagkaroon ng ideya? Gusto ko pong himingi ng tawad para sa mga nangyari kanina, kamahalan. Ano ito? Sagutin mo ako. Ito po ay gamot para mapatatag ang inyong paningin. Nasyahan na po ba kayo sa sagot na yan? Alaga? Sa tingin mo ba ako ay... Naniniwala na ba kayo, kamahalan? Mula ngayon, kung wala ang utos ko, huwag kang lalapit sa ganitong lugar. Bakit po? Kamahalan, Tanga ka. kung siya ay ginagamit lang ako bilang piyasa, bakit sa kanyang mga mata, ang pag-alala na nakikita ko ay napakatunay? Si Marquez Zongyong ay nag-utos sa akin na patayin kayo, kamahalan. Ginamit niya ang ete ko para bantaan ako, para tulungan siyang patayin kayo. Hindi ka ba natatakot? Napapatayin kita? Kahit magasgas lang ang daliri ko, ay nag-alala ang kamahalan ko. Talagang kakayanin niyang patayin ako? Pansamantalang interes lang ang nararamdaman ko sa'yo. Huwag mong isipin na ikaw lang ang gusto ko. Kahit may nararamdaman kayo sa akin o wala. Sa ngayon, mayroon tayong karaniwang kaaway na haharapin. Sobrang pagmamataas mo naman. Matutulungan kitang alisin si Marquez Zongyong. Pero kailangan mong tanggapin ang isang kondisyon ko. Kaya kong patayin si Marquez Zongyong ng mag-isa. Kaya, wala kang karapatang makipagkasundo sa akin.
Ang pagpatay kay Marquez Hongyong para sa inyo, kamahalan, madali lang po talaga. Ngunit, kung paano natin ito itatago ang pinakamalaking problema. Anong ibig mong sabihin? Bilang mga mata po ng kamahalan. Hindi ko pa po nagagamit ang aking buong halaga. Halimbawa, Sa Qianjin Fang na iniwan ng aking ama, may isang gamot. Natiyak na ikagagalak ng kamahalan. sabihin mo ang iyong kondisyon. Hinihiling ko lang po na pagkatapos nito, malinis ang pangalan ng aking ama, at sabihin sa lahat na hindi siya ang salarin sa pagkamatay ng dating reyna, hanggat dala namin ang dungis ng pagiging anak ng salarin. Ako at si Ete Sa buong buhay namin. ay hindi magkakaroon ng tunay na kalayaan. Kawalan ng katarungan? Sa tingin mo ba ang pagkamatay ng aking inang reyna ay walang kinalaman sa kanya? Napilitan lang po ang aking ama. Tama na. Nagpakulo ka ng gamot para sa akin sa gabi. Napakabait at malalahanin. Para lang linisin ang pangalan ng iyong ama. Hindi po. Nag-alala po talaga ako sa kamahalan. Kaya lang, Kaya lang ano, sa tingin mo ba bulag ako, kaya madali lang akong lokohin? Ilang malambing na salita mo lang, ilang beses na paggawa ng gamot, at kaya mo na akong gawing lubos na masunurin sa iyo? kamahalan, Alam mo ba kung ano ang nangyari noong araw na iyon? Hindi mo alam. Sasabihin ko sa iyo. Ang inyong lingkod, nagbibigay galang sa mahal na reyna. Dr. Ye, ang bilis mo namang dumating. Siguro ay inutusan ka na ng emperador. Mahal na reyna. Mayroon akong isang tableta rito na makakapagpagaling sa laso ng Krite. Ngunit ito lang ang nag-isang piraso sa mundo. Ang puso ng emperador ay napakalupit. Matagal na niyang pinlano na isa lang sa amin ni Yuan ang mabubuhay. Kung gayon, susundin ko ang kanyang kagustuhan. Yuan ipangako mo sa iyong ina na mabubuhay ka ng maayos. Sa hinahap, huwag na huwag kang magpapatalo sa iyong ama. Mahal na Reyna, Inang Reyna, anong nangyari sa iyo? Inang Reyna, wala na akong makita. Inang Reyna, nasaan ka? Dr. Ye, ingnan mo agad ang kamahalan. 5 taong gulang pa lang si kamahalan. Kahit nakainom ng panlunas, ang kanyang katawan ay nalason na ng kamandag ng ahas. Maaring tuluyan siyang mabulag. Akiusap, iligtas niyo si kamahalan. Kung tuluyan siyang mabulag, masisira ang kanyang buhay. Mayroon pa akong reseta. Maari nitong pansamantalang pigilan ang kamandag ng ahas. Ipainom mo muna ito kay kamahalan. Ang natitira ay isipin ko pagbalik ko. Ang iyong ama, kaya niyang iligtas ang buhay ng aking inang Reyna. Iligtas ang aking mga mata, pero wala siyang ginawa. Ngayon gusto mong ipagtanggol ang iyong ama, linisin ang kanyang pangalan, at ipahayag ang kasalanan ng aking ama sa buong mundo. Hindi po. Hindi ko kailanman naisip na suwayin ang emperador. Gusto ko lang po, himingi ng katarungan para sa aking ama. Katarungan? Ang katarungan ay namatay ang aking inang Reyna, namatay ang iyong ama, at ang aking mga mata ay naging ganito. Kung totoo ang sinasabi mo, na ipagtanggol ang iyong ama, sino ang magbabalik ng buhay ng aking inang Reyna? Sino ang magbabalik ng aking mga mata? Lin Chutsue, sabihin mo sa akin. Patawad, hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. Gagamutin ko ang mga mata ng kamahalan. Hindi na muling babalik ang laso ng ahas. Kahit pa bumalik ang aking paningin, sa buong buhay mo, hindi ka makakaalis sa akin. Ito ang utang mo sa akin. Paumanhin, Ete. Hindi ako makakapunta ngayong gabi. Lampas na ang tanghali. Kung hindi pa tayo alis, baka huli na ang lahat. Pero hindi pa dumarating si Achu. Siguradong si Chue may nangyari at hindi makaalis. Dahil ipinangako ko sa kanya na poprotektahan kita, ihahatid kita palabas ng syudad ngayong gabi. Hindi. Hanggat hindi ko nakikita si Achu, hindi ako alis mag-isa. Mananatili ako dito at hihintayin siya. Pero kung hindi pa tayo alis, baka huli na ang lahat. Hindi ako. Gusto mo paling tumakas. Igapo si Lin Mutsu at ibalik sa piitan. Ama, hindi ba't sinabi ninyo na basta't makikipagtulungan kami, palalayain ninyo sina Mukwe at Chukwe at bibigyan sila ng pagkakataong mabuhay? Iyon ay isa lamang pansamantalang plano ng Marquez.
ang magkapatid na iyan. Walang makakaalis. Ama, nakikiusap ako sa inyo. Hayaan niyo silang mabuhay. Tumayo ka. Bilang batang Marquez, paano mo hahayaang ang dalawang mangkukulam na ito ay lokohin ka? Sa tingin ko, hindi ka karapat-dapat na magmana ng titulo ng mansyon ng Marquez. Kung ang pagmamana ng titulo ay nangangahulugang gaya ninyo, sasaktan ang mga inosente. Kung gayon ang titulong ito, ay ayaw ko na. Aba, ikaw. Pagbibigyan kita, mga bantay. Ikulong ang batang Marquez sa piitan. Kay Ete ito. Mukhang hindi nakatakas sina Ete at ang batang Marquez. Hindi sila nakatakas. Ito ay Duan Tiangsan. Hanggat hindi namamatay ang kamahalan. Hindi sasaktan ng Marquez Zongyong si Ete. Hindi niya sasaktan si Ete. May pagkakataon pa akong iligtas siya. Maraming salamat, kamahalan, sa pagdalo sa karawan ng inyong lingkod. Inyaalay ko ang basong ito sa inyo. Kamahalan, uminom po kayo. Marquez Zongyong, huwag nang magpakapormal. Ang alak na ito, hindi mo naman siguro nilagyan ng lason para sa akin? Paano naman ako maglalagay ng lason nang idulot ang alak na ito? Personal itong sinuri ni Ginoong Xiao, Han para sa lason. Maliban sa aliping gamot na nasa kabi ninyo, walang sinuman ang nakalapit dito. Kahit pa magkaroon ako ng lakas ng loob, hindi ko magagawa yon. Alaga? Lumapit ka. Mas lumapit pa. Kamahalan, Bilang isang aliping gamot, kailangan mong magkaroon ng halaga. Mukhang ang alak na ito ay talagang walang lason. Paano naman po ako maglalagay ng lason para sa kamahalan? Nag-aalala lang po kayo. Kung gayon, ako ay inumin ang alak na ito. Ang inyong lingkod ay nagbibigay galang sa kamahalan. Maraming salamat sa pagtanggap, Marquez. Ang alak na ito, may lason. Lin Chitsi, paano mo nagawa sa akin ito? ikaw ang nagpahirap sa aking ama. Sa pagpatay lamang sa iyo, makakaganti ako para sa aking mga magulang. Kamahalan, kamahalan. Ang galing. Ano ngayon kung bumalik ang paningin mo? Hindi ba't patay ka pa rin? May tao ba dyan? Agad magdadala ng sulat sa Shenjing sa pamamagitan ng kalapati. Opo, patay na ang kamahalan. Ngayon, makakatulog na ng mahimbing ang mahal na emperador. Ang utos ng Marquez, natapos ko na. Sana tuparin ng Marquez ang kanyang pangako. At saka, bigyan mo ako ng panlunas. Hindi ko na kaya. Panlunas. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Wala talagang panlunas ang lason na ito. Ikaw. Niloko mo ako. Hindi mo talaga gustong ako at ang aking ete mabuhay, tama ba? Sabihin mo, inosente ka ba? O tanga? Nangarap ka pang makalabas ng buhay. Tama nga ang hinala ko. Kasuklam-suklam. Huwag kang magsayang ng oras. Pinatay mo ang kamahalan. Ipapadala na kita sa iyong huling hantungan.
Huwag kang matakot. Ang ate mo, malapit na ring sumama sa iyo. Ang sulat ng Marquez ay naipadala na sa Shenjing. Darating ito sa loob ng 3 araw. Binabati ka, Marx. Maligayang bati, Marquez. Malaking tagumpay ang nakamit mo ngayon, Marquez. Tiyak na angat ka pa. Maangat ang iyong ranggo at karangalan. Mabuti. Maganda ang aking kalooban ngayon. Kaya bibigyan ko kayong magkapatid ng buong katawan. Mga tao, patayin ninyo siya. Kamahalan? Hindi ba't patay ka na? Ako mismo ang nagkumpirma. Paano nangyari? Eking kamatayan. Impossible. Ako mismo. Marquez, hindi mo ba narinig ang tungkol sa isang gamot na tinatawag na gamot sa pekeng kamatayan? Ang isang kagapagmana ng isang bansa ay ipinagkatiwala ang kanyang buhay sa isang babae. Hahaha. Nakakatawa talaga. Sa tingin mo ba, si Achu ay sasaktan ako? Huwag kang magyabang. Kahit mamatay ako, hindi ka na makakabalik sa Shenjing. Dahil yan sa iyo, Marquez, ang mensahe ng kalapati kanina, siguro. Pagkatanggap ng sulat ng aking ama, agad niyang ipapatawag lahat ng mga mamamatay tao na inutusan laban sa akin. Ikaw, Xiaohan, narito po. agad na ikulong ang lahat ng tao sa mansyon ng Marquez. Tungkol naman kay Marquez Zongyong, ikulong siya ng mag-isa. Masusunod po. Marx. Ayos ka lang ba, Marquez? Si Achu nga ang aking mga mata. Kung hindi mo pinalitan ang laso ng gamot na pansamantalang pipigil sa pulso at tibok ng puso, ang peking gamot na pampatay. Kung hindi, paano maniniwala si Marquez Zongyong sa planong ito? Kamahalan, ang ete ko po. Huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng tao para iligtas ang ate mo. Tutal, malaki ang nagawa ni Achu. Paano ko hindi matutupad ang hiling ni Achu? Kamahalan. Maari po bang palayain ninyo si Batang Marquez? Achu, ayaw mo pa ring iwan ang ibang lalaki? Iniligtas po ni Batang Marquez ang ete ko. Kamahalan, pakiusap po. Kung gayon ako, anong mapapala ko? Hayaan ang Batang Marquez na dalhin si Ete palayo at hindi na kailanman magpakita sa atin. Mula ngayon, palagi akong sasama sa kamahalan. Kung gayon, tatanungin kitang muli. Ako o ang ete mo, sino ang pipiliin mo? Dati po si Ete. Ngayon po ay ang kamahalan. Mabuti. Utusan ko si Xiao Han na ilayo sina Lu Qingchen at Lin Mutsue. Hanggat maaari. Ang sinabi mo kanina, totoo ba? Totoo po. Kung maaari po, gusto kong manatili sa tabi ng kamahalan magpakailanman. Kamahalan, ayaw ko po rito. Hawakan mo yan sa bibig mo. Kung mahulog yan, ipapalagay ko na gusto mo rito. Lumapit ka. Ayos ka pa kanina. Bakit bigla kang hindi comfortable? Medyo po akong nahihilo dahil sa pag-alog ng karwahe. Achu, nagsisisi ka ba? Wala. Xiaohan. Gabi na. Dito tayo magkakampo ngayon. Bukas na tayo magpapatuloy. Kamahalan,
Kailangan pa rin nating maaga, makarating sa Shenjing, para maiwasan ang anumang gulo. Manahimik ka. Paano mo nagawang suwayin ang utos ko? Hindi po. Bilisan mo. Opo. Talagang buntis ako. Ngayon, kailangan ko nang umalis. Kamahalan, tikman ninyo ang inihaw kong isda. Kung walang dahilan at nagpapabait-bait, may masamang balak o magnanakaw. Ano na naman ang binabalak mo? May pagtatangi po kayo sa akin, kamahalan. Ibig sabihin po ba, iniisip ninyong kaya ko talagang maglagay ng lason? Huwag kang mag-alala. Walang lason. Achoo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sa pagbalik ninyo sa kabisera, kamahalan. Wala na po akong silbi sa inyo, kahit pa nga pabigat. Kung dumating ang araw na isuko ninyo ako, ano ang dapat kong gawin? Kaya gusto mong tanungin ako. Humingi ng formal na posisyon. Kung gayon, sanggayon para sa kamahalan. Ano ang aking katayuan? Ang inyong kabit? Isang alipin? O isang karida? Hindi pa nalilinis ang pangalan ng aking ama sa kasong pagpatay sa dating emperatrice. Kung ang relasyon namin ng kamahalan ay malalaman ng iba, ako at ang bata sa aking sinapupunan ay tiyak na magiging target ng lahat. Sa panahong yon, ang kamahalan ay magtatamo ng masamang reputasyon sa pakikipagrelasyon sa anak ng kaaway. At ako at ang bata ay hindi rin magkakaroon ng magandang kinabukasan. Hindi ka kabit, hindi rin alipin, at lalong hindi kerida. Ikaw ang mga mata ni ako. Kaya sa mata ng kamahalan, ako ay isa lamang aliping gamot na hindi karapat-dapat? Achoo. Maliban sa formal na posisyon, matutupad ko ang anumang nais mo. Gusto ko, sa isang lugar na may namumulaklak na aprikot at ambon, magbukas ng botika. At makasama si Ete habang buhay. Gusto mo akong iwan? Achoo. Ako. Hindi kita pwedeng pakasalan bilang prinsesa. Alam ko. Palagi kong alam. Para sa kamahalan. Ako ay isa lamang madaling gamiting piyesa. Maliban sa pagiging isang aliping gamot. Sa kama lang ako pwedeng gamitin ng kamahalan. Minsan, naramdaman ko na ako ay walang pinagkaiba sa mga babaeng nasa bahay aliwan. Sa mga panahong ito, palagi akong kinakabahan. Natatakot na ako ay itapon. Natatakot na ang aking ete ay madamay at mawalan din ng buhay. Kaya, sinikap kong gawin ang sarili ko na mas maging mahalaga. Ngunit hindi ko alam kung kailan. Ang buong puso ko ay napuno ng kamahalan. Achoo. Ito ang ating huling pagkakataon. Achoo. Xiaohan. Ano po ang utos ng kamahalan? Nasaan si Achoo? Hindi po ba kasama ng kamahalan si Binibining Achoo kagabi? Hanapin siya agad. Kahit pabaliktarin ang buong bundok, dapat mahanap si Achoo. Opo. Kamahalan, Nahanap na po ba siya? maraming dugo ang natagpuan sa kagubatan. At mga punit-punit na damit. Nasaan? Kamahalan, huwag po kayong magmadali. Ako po ang matuturo sa inyo ng daan.
Kamahalan. Ang mga sirang tela na ito ay kay Binibining Achu. Impossible. Lin Chitsu. Sa tingin mo ba, madali akong maloko? Xiao Han. Agad magpadala ng mga tao para halughugin ang bundok. Hanapin si Lin Chutsue. Buhay man o patay, dapat siyang makita. Kamahalan. Ang pagbalik sa Shenjing ay napakahalaga. Hindi ninyo maaring dahil sa isang babae ay masira ang lahat ng inyong plano ng tuluyan. Tumahimik ka. Kamahalan. Mangyaring isipin ang mas malaking larawan. Kung kayo ay mabibigo, ang mga sundalong sumumpa ng katapatan sa inyo, at ang mga tapat na opisyal, ay magtatapos tulad ng Mark Songyong. Umalis. Umalis kayong lahat. Opo. Hindi pa rin ba uminom ng gamot ang mahal na emperador? Opo, galit na galit po siya. Ginoong Xiao, mag-ingat po kayo. Pagbati po, mahal na emperador. Kung wala akong pahintulot, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang bumalik sa Shenjing nang walang paalam? Mahal na emperador, ayon sa Dr. Yi, lumalala ang sakit ninyo sa puso. Kung hindi pa rin kayo inom ng gamot, baka mapanganib ang sitwasyon. Ang gamot na pinakuluan nila, malayo sa gamot na pinakuluan ni Achu. Mahal na emperador, hindi na naman po ba kayo lalabas ng palasyo? Mula pagkabata, dahil sa pag-inom ng gamot, tuluyan kong nawala ang aking inang reyna. Maraming tao ang gustong magbigay sa akin ng lason at pilitin akong inumin ito. Ang gamot lang na pinakuluan ni Achu ang kaya kong inumin ng panatag. Mahal na emperador, noon po, para po maprotektahan ninyo si Achu, tinili ninyong pakawalan siya, kaya po siya umalis. Kamahalan. Talaga po bang hinayaan ninyo si Achu na sumama kina Lin Muchu at Lo Qingchen? Nakatakas na. Pagbalik ko sa Shenjing, may isa pang matinding laban na kailangan kong harapin. Para sa akin, ito ay isang laban ng buhay at kamatayan. Si Achu ay hindi dapat madamay dito. Bukod pa rito, ang makasama ang kanyang ate ang pinakamalaking hangarin niya. Kakaupo ko pa lang sa trono, ang mga natitirang tauhan ng aking ama ay sabik na magrebelde. Mahal na emperador, mukhang kailangan pa ng mas malalim na paglilinis sa korte. Kailangan kong unti-unting makontrol ang lahat ng kapangyarihan. Nga pala, kumusta si Achu kamakailan? Araw-araw nagpapadala ng sulat ang mga anino. Nakarating na si Binibining Achu sa Qiangnan. Simula bukas, bumaba ka sa timog. Lihim mong protektahan si Achu. Huwag kang babalik sa kabisera. Nang walang utos. Masusunod po. Ang sakit ng puso ay kailangan ng gamot sa puso. 4 na taon na ang lumipas. Ako. Panahon na para alisin ang ugat ng sakit. Tatay, ang sarap ng candy na ito. Kung masarap, kumain ka pa. Walang agaw sa'yo. Gusto kong manood ng anino. Dahan-dahan sa pagtakbo. Gino, dinala na ang batang Ginoo. Xiaobao, ibibenta mo ba ako? Hindi. Ako ang tatay mo. Pero hindi kita kilala. At may tatay ako. Ang tatay mo, dapat ay asawa ng nanay mo. Ikaw bang asawa ng nanay ko? Siyempre. Ako ang tunay mong tatay. Ang galing, may asawa na rin ang nanay ko. Halika. Maglakad-lakad tayo. Hindi pa rin makita si Xiaobao. Saan ba nagpunta ang batang yan? Baka dinukot na magnanakaw?
Kasalanan mo. Hindi mo man lang mabantayan ng maayos ang bata. Sandali lang akong nawala sa paningin. Ete, ayos lang yan. Ayos lang sa Xiaobao. Nanay, Xiaobao. Xiaobao, saan ka nagpunta? Achu. Anak natin si Xiaobao. Tama ba? Hindi. Si Xiaobao ay anak ko lang. Walang kinalaman sa iyo. Walang kinalaman sa akin? Lin Chitsu, ninanakaw mo ang aking tagapagmana. Ayon sa batas, ang buong angkan mo ay dapat parusahan. Ang iyong 8 at si Lu Qingchen ay madadamay dahil sa iyo. Hindi ko ginawa. Kailangan ko bang patunayan sa pamamagitan ng dugo? Bakit hindi ka nagsasalita? Kahit na anak mo si Xiaobao. Hiwalay na tayo. Sana, mahal na emperador, huwag mo na kaming guluhin ng anak ko. Achu. Ilang taon na ang lumipas. Galit ka pa rin sa akin. Hindi po ako nangangahas. Hindi ganoon ang nangyari. Ang mga sinabi ko noon ay para lang protektahan ka. Kaya sinabi mong hindi mo ako papakasalan ay para protektahan ako? Mahal na emperador, niloloko mo ba ang mga bata? Hindi kita niloloko. Nang bumalik ako sa kabisera noon, may matinding labanan akong haharapin. Kahit ako mismo ay muntik ng mamatay. Kaya paano ako mangangahas? Isasama kita sa pakikipagsapalaran. Pero nanalo ka, hindi ba? Kahit naging emperador ka na, hindi mo pa rin ako hinanap. Achu. Sa bawat sandali, gusto kitang hanapin. Ngunit noon, hindi pa matatag ang aking posisyon bilang emperador. At napakaraming panganib sa paligid ko. Kung hinanap kita, para na ring isinigaw ko sa lahat ang aking kahinaan. Sa ganoong paraan, ikaw at ang bata ay mapapahamak. Kaya, ang sinabi mong hindi mo ako pakakasalan. Totoo ba o hindi? Ang sinabi ko ay hindi totoo. Sa loob ng maraming taon, patuloy akong nangangalap ng ebidensya na inosente ang iyong ama. Naghihintay lang na bumalik ka sa kabisera para linisin ang kanyang pangalan. Ang iyong ama ay malilinis ang pangalan. Sa ganoong paraan, kayong dalawang magkapatid ay hindi na magiging anak ng isang kriminal. Kaya, naalala mo pa ang ating kasunduan? Achu, mahal kita. Sa buhay na ito, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. At ikaw at ako ay magsasama habang buhay.